Isa pong mag-asawang Pinoy sa Alberta ang nagsasagawa ng mga libreng financial info session para sa mga kababayan upang sila po'y maturuan kung paano palalaguin ang kinikitang pera dito sa Canada. Panoorin po ang mga dating propesor sa De La Salle University sa Pilipinas na mga financial expert na po ngayon dito sa Canada. Narito ang report. At the end of the day, hindi naman natin pinupulot yung pera sa Ang hirap kitain puno ng bayabas, ika nga, no? Sabi nga ng tatay ko. Mga dating propesor sa De La Salle University sina Mark at Virgie Quintin, pero sa maagang buhay nila dito sa Canada, isang kababayan na nagkaproblema ang nag-udyok sa kanila na lalo pang pasukin ang financial services ng bansa. Hindi ko to makakalimutan, Ron. September of 2014, may nagsumbong lang sa amin na isang contract worker, Ron, nagbabayad ng $200 sa kanyang insurance. At siya'y napauwi. Unfortunately, this person invested in this insurance product and she was paying $200 a month, knowing and sabi niya, may makukuha siyang pera, Ron. O, wala siya nakuha doon. Oo. And she was paying for 2 years, Ron. Sila na ngayon ang may-ari ng Kaizen Insurance and Financial Services at bahagi ng kanilang community service ay ang magsagawa ng mga libreng info session kung saan bilang mga dating propesor, tinuturuan nila ang mga kababayan sa paghawak at pagpapalago ng kanilang mga kinikita. They need more guidance. No? Para nang sa gayon, sa una pa lamang, tama yung kanilang approach sa kanilang pagpaplanong pinansyal. Yeah. Di ba? So ngayon, yung mga bata, kailangan pala natin ng RSP, and some of them are planning to buy a house later on. So sabi namin, itong mga option natin sa pag-iipon, no? And then there were questions like, how much are we supposed to save? Minsan daw kasi, lalo na ang mga bago pa lamang sa Canada, nakakaligtaan ang mag-ipon at alamin kung ano ang mga mabisang paraan para gawin ito. See, that's a thing na gusto namin makontribute sa community. Oh my gosh, let's be savers. Let's be savers. Yeah. So, But at the end of the day, it should be balanced, Ron. Hindi po pwede naman na, hindi ka na mag-enjoy doon sa savings mo, di ba? Given yun. Given yun, Given diba? yun. So, hindi nga dichotomy. Sabi nga ni Virgie, each basket has its own purpose. So, you have an RSP, May TFSA ka. may TFSA ka, may first home savings account ka, Yeah. right? Oh, and meron pang mga insurances na meron ding mga investment component yan. So, the more basket you have, the better eh. Si Mark ay dating corporate finance sa Bank of Montreal at 7 taon ng qualifier sa $1 Million Roundtable, habang si Virgie ay dating auditor ng Canada Revenue Agency. Nakailang info session na ang mag-asawa at ngayong taon may ilan pang session ang nakapila para maabot ang mga kababayang problemado sa kanilang mga kinikita. Katulad nung December, mga yung mga young adults. Yeah. Okay, so we focused on young adults. We took 30 to 35 of them. We invited them. They didn't have to pay. Yeah. May pakain pa, Ron, ha? Can you imagine, meron pa kaming merienda? Walang bayad yun. Walang bayad yun, Ron, to be honest with To you. be honest. To Walang be honest bayad with you, yun. walang bayad yun. It's just that we love what we do eh. Itong ginagawa namin ni Mark, this gives me the highest fulfillment in life because you teach the mind. Tinuturuan mo. O, paano tayo makaka-refund? Gawin natin legal way, legit way, ha? Hindi tayo po pwedeng gumawa dito ng hindi tama. Okay? You touch the heart of people and you transform their life. Pinatunayan ng mag-asawang Marisa at Alfonso Andaya kung paano sila natulungan ni na Mark at Virgie. Tinulungan po nila ako, they guide us all the way through, step by step, para makakuha ng bahay na gusto namin. Ine-explain po nila lahat-lahat.
kung hindi po namin nila kami pinilit, like let's say sinabi lang po yung side na o ganito since you're earning money, you need to invest ganun para sa future nyo, ganun, na-explain lahat. Sa mga sistemang natutunan nila mula sa mag-asawang Quintin, nakikita na nila ngayon ang magiging bunga ng kanilang mga pinaghihirapan. Kung nag-retire na po kami every 6 months, kapag winter po dito, magbakasyon po kami sa Pilipinas, ganun po, magtayo ng maliit na bahay doon sa kanila. Pero ako may sarili naming bahay para yan. Ma-enjoy naman at makapiling din ang mga relatives kahit short period of time. And then balik po dito sa Canada kapag summer, ganun po. Huwag kayong gagastos ng malaki, ha? Ayaw namin na masasayang ang pera ninyo. Unahin muna natin yung importante. Oo. Kasi it depends on your status, di ba, Ron? Yeah. Like, siyempre, kung yung tao naman alam mo na, nagsisimula lang sa Canada yan, Yeah. bigyan natin ng literacy, basic literacy muna. Yeah. Okay? Wag information overload. Okay? Ngayon nag-PR ka na, let's talk again. Sa mga nais dumalo sa mga libreng info session ni Mark at Virgie, bisitahin lamang anila ang kanilang website na kifs.ca o di kaya ang Facebook page ng Kaizen Insurance and Financial Services upang malaman ang mga dapat gawin sa inyong pinaghihirapang kita dito sa Canada.